Good morning, grade 7, and welcome sa continuation sa aton topic for this week. And I hope everyone naintindihan atong previous discussion all about statistics. Before we proceed our lesson proper this morning, let us first sing our Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telos ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan ang may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, class, once again, good morning. Before we start with our lesson proper, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Lord Jesus Christ, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and every one. Madamog na salamat sa provision, sa protection, and of course, sa imo pagpalangga kung sa pagpatawad sa among tagsa-tagsa nga mga kasalanan. Lord Jesus Christ, we offer everything to you and we lift up everything to you. Please guide us every day, Lord. Guide us everything we do, and Lord Jesus Christ, we surrender our life to you and ang future sa among tagsa-tagsa kakabuhi, especially in this situation, amo na igatugyan sa imo. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, for our Bible verse of the week, it is still taken from the book of Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So last meeting class, we discussed all about statistics and I hope you are all familiar gid sa mga terms, basic terms involved sa statistics na ginatawag. And today we are going to start with the collection of data since si statistic naton involves collection or analysis, organization, presentation, and of course, ang conclusion naton kag ang interpretation of data. Sa collection of data, so the collection of data considers the nature of problem. Buot silingon, ang mga, para makuha natin ang problem, maansira natin ang problem, we need to collect data. Kag sa pag-collect ng data, we have different methods kung paano kita mag-collect. So the type of data nga gina-collect natin, the number of respondents, and the time and cost. So sila na ang mga importante. Class, amo na akong mag-conduct, ikaw research, hindi siya dali-dali, hindi siya hapos. Kaya nga, kinahanglan ang imo nga oras. Dapat i-google mo gid ang oras mo. For example, tagaan mo gid bilog mo nga adlaw dira. Siyempre, kung mag-conduct ikaw experiment, may gasto gid ina siya. Kag ang gasto nimo nakadepende sa kung pila ang number of respondents sang imo nga study. That is why hindi kita siling makasiling ay research lang mana. Ay amo lang mana. So hindi kita mag-amo nga mag-judge dayon kay oras, gasto nimo ang dira ang nakasalalay. So sa collection of data may ginatawag kita nga interview method. So from the word interview, so ara ka gapamangkot, dapat kung ikaw nag-interview, dapat class may ara kagid sa ginatawag nga letter. Permission dapat nga ang ina nga taho or ina nga specific group of people imo sila interviewhon. Hindi kay masiling ka lang nga hoy, pwede ta ka ma-interview. Nagsulod ka lang gulpi without knowing nga wala sila gali kabalo nga interviewon mo. So wala na sila hindi mo sila mabasol kung hindi sila magpa-interview kay wala ka formal letter nga interviewon mo sila. So a good interviewer should take the responsibility in helping the respondents to be able to get accurate answers. So dapat kung ikaw nga naga-interview,
Hindi mo man sila nga pabudlayan mo ang questions nimo nga hindi gid makasabat ang imo nga gina-interview. Kaya nga hindi mo na makuha kung ano ang gina-required nga answers ang imo particular question. So sa dira pa lamang, imo gid dapat ya i-emphasize, buligan mo siya nga makag-answer siya according man sa questions nga ginhatag mo. Hindi kay hatagan mo na siya sang mabudlay gid. So this way, one can obtain complete data needed for study. Kaya nga class, kung pabudlayan mo ang respondents nimo sa questions mo, ikaw man nagyapon ang makaluluoy when it comes na sa mag-analyze na ikaw. Once hapos siya ya, gimbuligan mo siya painchindi sa questions nga ginbato mo sa iya, then maka-obtain ikaw sang complete data nga kinahanglan nimo sa imo study. So the interviewer can influence the respondents in answering the question. So may ara man na class nga ikaw nga interviewer, ma-impluwensyahan mo. For example, ga interview ka, giniistoryahan mo siya nga sa mga experiences mo related sa ina nga question. So pwede ina siya class maka-influence sa answers ang imo nga gina-interview once ikaw mismo na experience mo ang ina nga mga questions. Next is may ginatawag nga questionnaire method. From the word questionnaire method, so ang ato na black class nga ginatagaan ka mo this paper, ansiran ninyo, either checklist na siya, either nga butangan mo da yes or no, either nga kung ano ina dira ang imo nga ialansiran, as long as questionnaire ang imo nga ginaansiran, pwede matawag na siya naton nga questionnaire method. This method is easy to do, but the preparation takes time. Yes, of course, hapos ini siya. Kay mahatag ka lang, paansiran mo, balik sa imo. Then, ikaw na lang nga bahala analyze. Pero, hindi man na siya class dali-dali nimo nga i-prepare. Kaya nga, takes time na siya mag-ubra ka sang questions. Mag-print ikaw, mang stapler ikaw, mang photocopy ikaw, distribute nimo. Kag maski sa questionnaire method class, need ginagihapon ang permission sang imo nga mga tagaan nga respondents. May letter kagidya dapat nga naga-ask ikaw permission kay nga ang data dira nga ginabutang nila class confidential ina. Dapat sa imo letter butangan mo gid na nga ang data collected will be kept with utmost confidentiality. Inyo na siya dapat hambalan gid nga i-keep lang na siya with utmost confidentiality and shall be used only for research purposes. Hindi na sila nga kung anong data to ihatag mo man to sa isa. So malapta ya data kag kun may kuanan na siya karon matripan, then sala mo gid na siya. Ikaw gid na ma-takes responsibility. So dapat kung ano gid na kuan ka sa imo nga mga respondents, tagaan mo gid formal letter, ma-ask ikaw permission. And of course, dapat i-keep no gid with utmost confidentiality ang mga data nga ginkuha mo sa ila. It is less expensive and consumes less time. Nga less expensive ni siya compared dito sa interview. Kaya kung sa diriya class, sa aton dire, mag-photocopy ka lang, may ara nga tagsalapi. So dito ya sa aton nga interview, kung interview mo, for example, 30 ka bilog, makonsumes ka gidako-dako nga time. Diriya class, kung 30 ka bilog, dunganan mo hatag questionnaire, dungan man sila tapos, dungan man sa ina nga adlaw. Amo na siya nga makonsume less time kagid kung questionnaire method. So the interviewer cannot influence the respondents in answering the questions. Why? Kaya aside sa nga dito sa interview method class, maka-istorya-istorya kaya sa gin-interview mo, makachika-chika ka to, makadugang-dugang ka istorya, kuris-kuris, nga maka-influensya kag makapaliwat sa decision sa pag-answer sa imong respondents. Diriya class wala. Kaya nga wala sila nga may ginaistorya. Ang ila lang gidaya tuto kaugalingon nila sa pagsabat sang ina nga questions. So ang ina yung answer, ila lang gidya kag wala influensya sang iban or nimo nga naghatag sang ina nga questionnaire. The problem with this method is that one may receive incomplete answers. Of course. Kaya nga diriya class may ara gid tayo respondents nga wala sang insakto, wala yang sabat, wala iya sa gina-insakto sa pamangkot. Kag kulang-kulang para akong kisa. Unlike sa interview, kung ano to pamangkot nimo, makuha mo gidayon. Mabalaan nimo kung kompleto ang sabat sa imo pamangkot, maka-complete bala ang data nga na-collect nimo sa imo nga research. So diriya sa questionnaire method, makakuha na diriya nga sometimes incomplete ang answers nga makuha nimo, incomplete ang data nga makuha nimo nga imo pagagamiton sa imo research study. Next is registration method.
Amo ini sa class, isa ini siya class ka importante sa aton nga matag adlaw nga pagginawi kag matag adlaw nga pangabuhi, isa gid ini ka importante man nga application sang collection of data of statistics ang registration method. Subong halos tanan class need gid i-register na kinahanglan mo magpa-register. For example, sa Temple need ka gid dapat magpa-register dira para masiling ikaw nga student ikaw sang Temple Christian Academy. Amo na nga dira ka pa-enroll, so magpa-enroll ka, that is also a registration. Kay magpa-enroll ka gabayad ka. So gara magpa-register ka gabayad ka. So data are obtained from registration agencies or offices. Example, sa marriage contracts, para niya sa mag-asawa ha, hindi ni para sa mag-uyabay lang. Birth certificates. Wala man guro sang taho diri nga wala birth certificates. Death certificates. So area class is syempre limited lang na iya ang may ara death certificate. Kung sino lang tong patay, sila lang na iya ang may death certificates. Kay ikaw ya buhi pa, syempre birth certificate pa lang imo. Next is professional licenses. Ang mga teachers, mga police, uniform personnel, engineers, architecture. So mga kuan na class, mga professional licenses, amo na silang isaman sa mga data nga ginagamit, most especially sang PRC or the Professional Regulation Commission. Amo na mga data nga ginagamit kay dira ma-identify kung pila ka bilog sa bug-os nga Pilipinas ang teachers, pila ang engineers, pila ang uniform personnel, pila dira ang nurses, ang doctors, pila dira ang wala pa obra. So dira na siya ma-identify sa PRC. Dira man na ang aton sa Civil Service Commission. Once ara ka sa government go work, so need gid na nga civil service eligibility ang imo gid nga kinahanglanon. So dira man na kinahanglan man na siya. Motor registration o mga salakyan. So hindi man ka kapag gusto biyahe kung wala na register imo sa lakyan kay dakpon man ka, dako man nga penalty ang imo ala tubangon. Election results. Registration method na siya class kasi syempre nagpa-register ikaw sa Commission on Election, counted na siya kung pila ka bilog voters ang ara sa bug-os nga Pilipinas. Once nagpa-register ikaw dira, isa ka na sa respondents nga mag-abot ang election time, isa ikaw sa mabuto. So isa election results dira na siya maisip na ang imo nga pag-answer kung sinong giboto mo pagka-presidente, sinong giboto mo pagka-vice-presidente, pagka-mayor, pagka-kapitan, pagka-kagawad. Business registration. So sa business registration, amo naman ang particularly nga agency is the BIR or the Bureau of Internal Revenue. So sa dira class kinahanglan mapa-register kagid kung mag-open ka business, magpatindog ka balay, mga buildings nimo. Kinahanglan gid subong ang business registration. Kay kadako sang multa kung wala ka nagpa-register kag wala mo dito gina-update ang imo nga registration. Hindi ka man kapatukod business kung wala ka sang business registration halin sa Bureau of Internal Revenue. Driver's license. Subong hindi ka man madakpan ka nga wala ka lisensya maski kompleto pa nang kansang motor mo kung ikaw nga driver wala lisensya dako man na ala tubangon nimo. And others become sources of data. So, damo pagid class sa mga registration method naton. Next is the observation method. So, ano ba lang sa observation method naton? From the word observe. So, this method in which behavior is observed, recorded, and studied. So, based na ni siya class sa aton ng mga 5 senses. Observation method na ni siya. Next is the experimental method. In this method, there is a need for longer time in gathering the data. Kaya nga, class, hindi pagkasiling na nimo yung nga, for example, mag-conduct ikaw dira sang DNA, hindi na pwede nga isa lang ka beses. Dapat sulit-suliton ina nimo kag para ma-identify nimo kung consistent bala ang result. Hindi pagkagwa sang negative dito, nag-negative na dayon. That is why gani subong class sa aton nga swab test result. Kung sa rapid test nag-negative or positive ikaw, i-undergo pa na another test. Kay para ma-confirm kung either positive gagid or negative. That is why sa experimental method class, kinahanglan gid ini sang malawig nga panahon para makagather ka data. Example, kung nagalantaw ka mo sa balita,
or ara man na siya sa social media, ang Perseverance rover sang NASA nga successfully landed na siya sa Mars or sa red planet, kay didto manggather na to siya data para ma-prove nga may nagakabuhi didto sang una, mga ancient life didto sang una sa aton nga red planet didto sa Mars. That is why experimental na siya kay it takes time. Imagine na bala pakadto pa lang halin di sa sa Earth, dungka sa Mars, it takes pila ka months. Then ang aton nga data nga mag-gather gamiton pa siya mag 2030. Imagine na kung pila ka years. So amo na siya nga sa experimental method, longer time gid ang kinahanglanon. There is also a need for controlled conditions in keen observation to get accurate data. Kaya nga damo diriya class experimental method, damo diriya sang kung sa ano pa bala, kung sa ato niya kabuhi temptasyon pa nga hindi kita makakuha sang accurate data. Damo diri class problem or error nga mag-occur. Damo kita diri sang alatubangon nga problems or error para makakuha kita accurate data. So sa data collection class, may ara kita pag-observe. First, problem a statistician faces. How to obtain the data. So sa mag-data ka collection, mangkuton mo anay, kaugalingon mo kung ikaw ang mang-collect. Paano mo i-obtain ang data? Paano mo siya kwaon ang data sa imo nga respondents? It is important to obtain good or representative data. Hindi pwede class nga sa ina nga taho, for example, sa teacher. May ara ka mo di ba evaluation form sa teacher. So kung may kainit ikaw dira sa teacher, mas kinami pa siya magtudlo, so ilangan man niya nga butangan mo da siya sang nubo-nubo nga score. Kaysa dira ya class, kung ang ginapamangkot sa question, ang capacity, ang quality sang teacher magtudlo, nami o kung hindi, kag kung may kainit kaya, so i-judge mo siya according sa iya nga pagtudlo, hindi sa kay tungod may kainit ikaw. So inferences are made based on statistics obtained from the data. So ang magsiling ka inferences, amo na sila class ang mga hypothesis. Sila na ang mga questions or problems or statement of the problems nga aton pa ipaagi sa series of tests para ma-analyze natin ang result kag maka-interpret kita sa aton nga result. Inferences can only be as good as the data. Same thing lang na sila class kung paano ka mag-infer halin sa data nga nakuha nimo, amo man na siya as good ang inferences nimo. Process of data collection. First, define the objectives of the survey or experiment. So kung mag-data collection ka, ano gid bala ang objective nimo? For example, amo tong sa kagina sa example nato sa previous to get the average age of all faculty. So amo na siya ang imo nga isa ka objective ko, among average age ng faculty. So estimate the average life of an electronic component. So example na. Next, define the variable in population of interest. So kinahanglan, identify mo kung sino mga respondents nimo. Ang variable nimo, so ano bala ang imo nga kwaon sa ina nga respondents. Example, length of time for anesthesia to wear off after surgery. So lang time, amo na siyang variable nimo. Pila bala kalawig? Ano kalawig? Pila ka oras, pila ka minuto mag-effect ang anesthesia. Next, defining the data collection and data measuring schemes. This includes sampling procedures, sample size, and the data measuring device. Include na diri ang mga questionnaire, scale, ruler, etc. Damo pa kita sa mga data measuring device. Determine the appropriate descriptive or inferential data analysis techniques. So sa nahambal naton ang descriptive, it is more on sa iya siya sang qualitative. Sa qualitative class, descriptive na siya. Kaya nga gina-describe ta lang, gina-categorize ta lang based on observation. However, sa inferential data analysis naton class, diri ni siya class, mabilong na ang mga test naton. Ato na sila pagatunan,
samtang nagadugay ang aton nga topic. Kasi sa inferential data analysis class, damo kita dira. May mga Spearman raw. So I know familiar gid ka muna sa ulihi. So sa descriptive or inferential data analysis techniques, kinahanglan gid na sila nga duwa. Sa aton mag-ubra kita research study, hindi lamang descriptive, kundi is descriptive kag inferential data analysis gid na ang aton kinahanglan. May ara kita nga mean kag standard deviation na sila nang aton gamiton. So may biased sampling method man. A sampling method that produces data which systematically differs from the sampled population. Ang unbiased sampling method is one that is not biased. Of course, ang opposite ng biased, unbiased. Sampling methods that often result in biased samples. Convenience sample. But silingon, sila lang na ang mga tao nga hapos nimo ma-access, sila na ang population that are easily accessible. So, usually kung sino tong friendship nimo, sino tong barkada nimo, sino tong grupo nimo, so sila lang na ang imo convenience sample. Of course, kung ikaw teacher, kung may ara peer evaluation, siyempre taason gid ikaw ya sang imo nga upod nga teacher nga grupo mo, nga barkada nimo. Pero kung may teacher ya nga nainit sa imo, siyempre manubo ka gid na didto. That is why biased na kisa ang results sang convenience sample. That is why usually magpakandak kita sang research sang aton nga questionnaire, sang aton nga mga test, kinahanglan hindi gid kita sa convenience sample. Kaya nga biased ang sample result dira. Next, volunteer sample. Sample collected from those elements of the population which choose to contribute the needed information in their own initiative. So kung sisino lang yang may gusto, for example, amo man to gihapon kung may peer evaluation sa classmate nimo. Kung sa classmate nimo, syempre may ma-volunteer gid na iyang amiga nimo, buligan niya ka, ang imo nga friendship kung sino da, pero kung lang may kainit to sa imo ma-volunteer ayhan. So amo na siya class nga mga bias na siya kung ang sampling methods nga aton paggagamiton is convenience or volunteer sample. Okay class, for your activity sa inyo libro nga Spiral Math 7, tanan nga items sang 15.1 exercises and 15.1 reinforcement nga ara sa page 274. So show your process in your pad paper or notebook. Do not answer on the book. Please, hindi lang mag-answer sa libro. Kagkabudlay, mag-check kapoy pangita. Kagkabugat man sa inyo parents or guardians nga nagadulong dire. So once again, if you have any questions or clarifications about sa aton nga topic collection of data, feel free to message me 24/7 via Messenger. So I hope na intindihan and congratulations sa mga namati. Pag sa wala mayo namati, sulit-sulita lang ang aton video agud inyo maintindihan. Kag ask ka mo question sa akon if may mga nabudlayan ka mo para aton dahil ma-address. So once again, God bless and good morning.